Magandang buhay! Akong muli ang inyong guro sa asignaturang Filipino, Binibining Clarissa C. Reyes. So ngayong linggong ito, pag-aaralan mo ang tungkol sa sanaysay, pangangatwiran at pagbibigay ng sariling pananaw. Mababatid mo ang mga pakahulugang ibinibigay ng mga eksperto para rito. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang nabibigyang reaksyon mo ang mga kaisipan o ideya na tinalakay sa akda. Natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahulugan, na itatala ang mga impormasyon tungkol sa isang mga napapanahong isyong pandaigdig at nagagamit ang angkop na pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw. Sanaysay, sanay at pagsasalaysay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, gumupit at idikit sa kwaderno o gumuhit ng larawan ng isang lider o pinuno. Ilagay ang kanyang pangalan. Isulat sa hanay A ang katangiang taglay bilang isang pinuno at sa hanay B naman ang sa tingin mo ay kailangan pa niyang taglaying katangian. Ibigay ang iyong pananaw kung bakit kailangan niya itong taglayin. So meron po tayong dalawang hanay na kung saan sa hanay A, ilalagay natin yung katangian ng pinuno na sa tingin ninyo ay kahanga-hanga at sa hanay B naman ay ang mga katangian pa na dapat niyang taglayin. Sa pananaw, ang ilalagay ninyo ay ang pananaw ninyo kung bakit yung mga katangian na nasa hanay B ay dapat pa niyang taglayin. So, bibigyan niyo po, ilalahad ninyo inyong pananaw o paliwanag kung bakit ang mga katangiang inilagay ninyo sa hanay B ay dapat taglayin ng napili ninyong leader o pinuno. Huwag pong kakalimutan na ilagay ang pangalan ng leader sa sapat lang na nakalaan para rito. Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salita, sanay at pagsasalaysay. Ito ay isang piraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista o pananaw ng may akda. Ito rin ay komposisyon na prosa na may iisang diwa at pananaw. Ito rin ay sistematikong paraan upang maipaliwanag ang isang bagay o pangyayari. Madalas ginagamit ang sanaysay sa halos lahat ng larangan, lalong-lalo na sa agham panlipunan, humanidades at edukasyon. Ayon kay Michael de Montaigne, na sinasabing pinakaunang lumikha ng genre na ito ang pagtatangka o pagsubok sa bagong larangan ng panitikan at ginagamit upang direktang makipagtalastasan sa sinumang mambabasa. Kung ang liriko ay para sa panulaan, ang prosa ay para sa sanaysay. Ayon naman kay Genoveva Edrosa Matute, ang sanaysay ay pagtataya sa isang paksa sa paraang tuluyan at sa malayang paraang naglalantad ng kaisipan, kuro-kuro, palagay, at ng kasiyahan ng sumusulat, upang umaliw, upang magbigay ng kaalaman o magturo. Idinugtong pa niya na ang sanaysay ay isa sa mga anyong higit na nagpapa-isip sa pag-unawa, bumubuo at nagpapatibay sa isipat damdaming bayan. Mayroong dalawang uri ng sanaysay. Ito ay ang formal na tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masusing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa paksa. Naglalaman ng mahalagang kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng pagkakasunod-sunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa. Ang di-formal ay tumatalakay naman sa mga paksang magaan, karaniwan, pang-araw-araw at personal. Ito rin ay nagtataglay ng opinyon, kuro-kuro at paglalarawan ng isang may akda. Ang mga sumusunod ay mga elemento ng sanaysay tulad ng tema at nilalaman na may kaugnayan sa paksa ng sanaysay. Anyo at istruktura na tumutukoy sa maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya o pangyayari. Kaisipan na tungkol sa mga ideyang nabanggit na kaugnay o panlinaw sa tema.
sa wika at estilo na mabuting gumamit ng simple, natural at tapat na pahayag. Larawan ng buhay, damdamin na ipinapahayag ng may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan at himig na naipapahiwatig ang kulay at kalikasan ng damdamin. Ang Prinsipe ni Niccolo Machiavelli, sali ni Muriel Nagarit Camba, sanaysay mula sa Italia. Kapuri-puri para sa isang prinsipe na panatilihin ang kanyang salita at mamuhay ng may integridad at hindi manlilinlang. Gayunpaman, batay sa ating karanasan sa kasaysayan, ang mga prinsipe ay nakagawa ng mga dakila at yaong hindi gaanong isinasaalang-alang ang pagtangan sa pananampalataya. Kung gayon, dapat mong malaman na may dalawang paraan ang pakikipagtunggali. Ang isa sa alinsunod sa mga batas, ang isa ay sa pamamagitan ng lakas. Simula noon, nararapat na malaman ng prinsipe kung paano gamitin ang likas na katangian ng hayop. Kailangan niyang piliin ang maging soro at leon, sapagkat hindi kayang ipagtanggol ng soro ang sarili sa mga lobo. Ang matalinong pinuno kung gayon ay hindi dapat at kailangan na magkaroon ng isang salita dahil maaari siyang baliktarin sa pagtalima rito at kung ang dahilan ng pagbibigay niya ng pangako ay nawala na. Subalit kailangan niyang itago ng mabuti ang tunay niyang kulay at maging mahusay sa pagkukunwari at panlilinlang. Walang muwang ang mga tao at abala sa kanilang mga pangunahing mga pangangailangan, kaya laging may maloloko at manloloko. Sa makatuwid, hindi kailangan taglayin ng isang prinsipe ang mga nabanggit na katangian. Bagkus ay kailangan niyang papaniwalain ng iba na taglay niya ang mga ito. Dagdag pa rito, maglalakas loob akong sabihin na ang pagkakaroon nito at pag-aasal dito ay nakasasama, subalit ang magpanggap na inaasal ito ay nakabubuti. Halimbawa, ang magkunwaring maawain, makatao, mapagkakatiwalaan, makadiyos. Dapat maintindihan ito hindi makikita ng prinsipe lalo na yaong mga baguhan, ang mga mabubuting katangian ng mga tao sapagkat upang mapanatili ang estado, kinakailangan niyang kumilos laban sa kanyang pananampalataya, sa kabutihan, sa sangkatauhan, sa relihiyon. Sa makatuwid, marapat na maging maingat ang isang prinsipe sa mga lumalabas sa kanyang labi na hindi ayon sa 5 katangian na nabanggit. Walang mas mahalaga kaysa sa mapaniwala na taglay mo ang mga huling katangian nang huhusga ang tao batay sa kanilang mata kaysa sa kanilang mga kamay. Lahat ay nakakakita, subalit ilan lamang ang nakakaramdam. Sapagkat ang mga karaniwang tao ay laging napapaniwala sa mga hitsura at sa mga bunga ng mga pangyayari. At ang mundo ay puno ng mga taong may magaspang na ugali. Ang ilan sa kanila ay walang lugar, samantalang ang marami ay may maluluguran. Isang prinsipe sa kasalukuyang panahon, mabuting hindi na dapat pangalanan, ay nangangaral ng kapayapaan at pananampalataya na kapwa niya hindi tinatalima. Kung kapwa niya ito pinaniniwalaan, matagal nang nakuha sa kanya ang kanyang reputasyon o ang kanyang estado. Gawain sa pagkatuto bilang 2, piliin sa loob ng kahon ang 3 salitang ginamit sa akda na may katulad o kaugnay na kahulugan. Gamitin ito sa pangungusap. Gawin ito sa inyong learning activity sheet. So mula po sa kahon, pipili kayo ng mga salitang ginamit sa akda at ibibigay ninyo ang kahulugan. At gagamitin ninyo ito sa inyong sariling pangungusap.
Gawain sa pagkatuto bilang 3, sagutin ang mga tanong ayon sa binasang kwento. So, ang sagot po ay ilalagay sa inyong learning activity sheet. So, ayon kay Machiavelli, ano-ano ang katangian ng mahusay na pinuno? Ikalawa, sang-ayon ka ba sa mga katangian na binanggit niya? Bakit? Ikatlo, bakit kailangang maging Zorro at Leon ng isang prinsipe? Ikaapat, batay sa iyong pagkaunawa, anong ideya ang binibigyang tuon ng may akda tungkol sa isang pinuno? At ikalima, ano ang reaksyon mo dito? So ito pong gawain 3 ay ibabatay ang inyong mga kasagutan batay sa binasa nating sanaysay tungkol sa isang prinsipe. Para naman po sa gramatika, pangangatwiran at pagbibigay ng sariling pananaw. Isa sa mga mahalagang uri ng diskurso ang pangangatwiran. So, kailan ba tayo nangangatwiran? Ang lohikal na pagsasagawa nito ay dumudulo sa epektibong panghihikayat sa mga mambabasa o tagapakinig pabor sa isang tiyak na tindig o posisyon sa issue. Ayon kay Bernales no 2009, ang diskursong panghihikayat ay nakatuon sa pagbibigay ng isang sapat at matibay na pagpapaliwanag ng isang isyu o panig upang makahikayat ng mambabasa o tagapakinig. Ito ay larangan ng pagpapatalas ng kaisipan tungo sa pagpapatibay ng paniniwala o panindigan ayon naman kay Cabrera 2008. Mahalagang taglay ng nagsusulat ang kakayahan sa mahusay na pangangatwiran. Magagawa ito sa pamamagitan ng galing ng diwa upang humikayat ng interes, paniniwala ng mambabasa. Mahalaga rin ang mahusay at malalim na pananaliksik bilang paghahanda ng pagbuo ng argumentasyon. Ang dalawang elemento ng pangangatwiran ay proposisyon at argumento, ayon kay Melania Abad 2004. Ang proposisyon ay ang mga pahayag na inilalahad upang pagtalunan o pag-usapan. Ito ay isang bagay na pinagkakasunduan bago ilahad ang katwiran ng dalawang panig. Magiging mahirap ang pangangatwiran kung hindi muna ito itatakda sapagkat hindi magkakaisa sa mga batayan ng issue ang dalawang panig. Narito ang mga halimbawa ng proposisyon. Dapat na ipatupad ang Reproductive Health Bill para sa epektibong pagpaplano ng pamilya. Nakasasama sa pamilya ang pag-alis ng isang miyembro nito upang magtrabaho sa ibang bansa. Mas liberal ang kababaihan ngayon kaysa noon. Maliwanag na ang unang halimbawa ng proposisyon ay tungkol sa pagiging epektibo ng pagpapatupad ng isang polisiya. Ang ikalawa ay tungkol sa paniniwala sa isang bagay at epekto nito na penomeno, at ang ikatlo ay ang paghahambing kung ano ang mas mabuti at hindi. Ang pangalawang elemento ng pangangatwiran ay argumento. Ito na ang paglalatag ng mga dahilan at ebidensya upang maging makatwiran ang iyong panig. Kinakailangan ang malalim na pananaliksik at talas ng pagsusuri sa proposisyon upang makapagbigay ng mahusay na argumento. Gawain sa pagkatuto bilang 4, maglahad ng mga pagkakataon o sitwasyon na nangangailangan ng inyong pangatwiran. Tiyaking malinaw ang proposisyon at ang iyong argumento. Gawin ito sa inyong learning activity sheet. So meron po tayong 5 na bibigyan natin ng pagkakataon na mailahad ninyo ang mga sitwasyon na nangangailangan ng inyong pangangatwiran. Halimbawa sa pamilya, kailan ka naglalahad ng iyong pangangatwiran. So gagamitin po natin yung dalawang bahagi ng dalawang uri ng sanaysay o yung pagbibigay ng katwiran, yung argumento at saka proposisyon. Sa barkada, ganun din sa paaralan, sa social media at sa edukasyon. So same pattern lang din po ang gagawin natin.
Maglalahad kayo ng pagkakataon o sitwasyon na nangangailangan ng inyong pangangatwiran. So, hindi po ang pangangatwiran tinutukoy dito ay yung kapag inutusan ka, ay mangangatwiran ka na marami kang gagawin, lalo na kung tungkol sa pamilya. So, hindi po yun ang ibig sabihin dito sa gawain 4. So, ano po ang bibigyan natin ng pangangatwiran? So, kung yung inilalahad mong opinyon ay nangangailangan ng pangatwiran o kailangan mong panindigan yung katwiran na iyong inilalahad sa iyong pamilya, sa iyong barkada, sa paaralan, sa social media, at sa edukasyon. So, saan po ilalagay ang sagot? Sa inyong learning activity sheet. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, susulat kayo ng maikling sanaysay ukol sa taong hinahangaan mo batay sa kanyang pagiging mabuting leader o pinuno. Ilahad ito batay sa iyong pangangatwiran at sariling pananaw. Gawin ito sa inyong learning activity sheet. So, pipili po kayo ng isang leader o pinuno na lubos mong hinahangaan batay sa kanyang mga mabubuting katangian. So, gagawan nyo ng isang maikling sanaysay ukol sa kanyang pagiging mabuting leader o pinuno. So, ilalahad po ninyo ang inyong pangangatwiran at inyong sariling pananaw dito po sa inyong ilalahad ang inyong pangangatwiran at sariling pananaw batay sa kung paano ninyo siya tinitingnan or paano niyo siya nakilala. So, saan po ilalagay muli? Ilalagay ang inyong kasagutan sa inyong learning activity sheet. Paalala mga bata, yung mga sulatin na kagaya nito ay wag nating baliwalain sapagkat malaking puntos po ang nawawala kapag may kinakaligtaan tayong sagutan sa ating mga gawain. So, kung merong kailangan maglahad ka ng opinion mo batay sa isang paksa at hindi mo sinagutan, malaking puntos na po ang nawawala. So, sikapin po na kahit papaano ay makasulat ka or malagyan mo ng kasagutan yung mga gawain na inihanda para sa inyo. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutunan sa araling ito. So, ilalagay ninyo or bibilugan ninyo ang kasagutan batay sa kung paano ninyo naunawaan ang aralin na ating tinalakay. So, meron po tayong 10 bilang. So, saan po sasagutan? Bibilugan ang mga kasagutan sa inyong learning activity sheet. So, dyan po natatapos ang gawain mula sa ating module. Pero si Ma'am po ay nagdagdag ng ilang mga gawain na mas makakalinang pa sa inyong kakayanan sa pagsusulat ng sanaysay. So, kung mapapansin po ninyo sa inyong module, may idinagdag po si Ma'am na mga gawain. Yan. Dito po tayo mag-focus. Yan, karagdagang gawain, sanayin sa pagsasalaysay. So, panuto, basahin ang mga pahayag sa iba't ibang social media platforms, tukuyin ang paksa, magbigay ng sariling pananaw mula rito, isulat sapat lang ang sagot. So, meron po tayong mga larawan na nakalagay sa gawain ito. So, ano yung nakikita niyo sa unang larawan? Isang radyo. Ano yung balita na huli ninyong napakinggan sa radyo? So, isusulat ninyo ang paksa na inyong napakinggan sa radyo at maglalahad kayo ng sariling pananaw tungkol sa paksa na inyong napakinggan sa radyo. Ikalawa, cellphone. Ano ang napakinggan, nabasa o napanood sa gamit ang cellphone? So, ilalagay muli ang paksa. Ano yung mga issue o balita na inyong nabasa sa cellphone? Ilalagay inyong sariling pananaw tungkol rito. At ang ikatlo,
mula sa mga dyaryo o pahayagan. So, nandito na po yung paksa o issue. Ilalagay natin dito, ano yung tinutukoy dito sa balita? Habang walang bakuna, walang gamot, talaga pong dadami iyan. Ang mabuti na nga lang po ay hindi po marami masyado sa atin ang namamatay at kritikal. Hindi handa tayong magbigay ng tulong dahil importante rin na mabuksan ang ating ekonomiya. Ito ay mula kay Secretary Harry Roque. So ano yung paksa ng balita? Ilalagay natin sapat lang at bibigay natin yung pananaw natin batay sa paksa na nakalahad dito sa bahaging ito ng gawain. Okay, pagtapos na po dyan, kasunod na gawain, nakaragdagang gawain, pag-alam sa natutunan. So, meron pong mga inihandang larawan si ma'am na kung saan pipili ka ng isang larawan mula sa mga collage na nandito. Buuin ang balangkas ng isang sanaysay. So, meron po tayong 5 larawan. Nasa inyo po o kayo po yung bahala kung aling larawan ng inyong gagawan ng balangkas ng sanaysay. So, ano ba yung balangkas ng sanaysay? Meron tayong 3 bahagi ng sanaysay. Ang panimula, kung saan tutukuyin natin ang paksa ng sanaysay. Ang gitna at katawan, ito yung mga pantulong na kaisipan na inilahad mo sa panimula ng iyong paksa o ng inyong sanaysay at ang ikatlo ay ang wakas kung paano mo bibigyan ng konklusyon o wakas yung mga kaisipan na inilahad mo sa panimula at gitna ng iyong sanaysay. So, pipili lamang po ng isang larawan at gagawa ninyo ng isang pagsasalaysay kung paano ninyo ininterpret yung larawan na inyong napili. Kasunod na gawain. Okay, sa pamamagitan ng clustering, ibigay ang mga kaugnay na salitang nasa loob ng bilog. So ano ba yung nasa loob ng bilog? Coronavirus 19. Pagkatapos, sumulat ang talata batay sa mga konseptong inyong nabuo. So sa palibot po nung coronavirus 19, maglalahad kayo or maglalagay kayo ng mga salita na pwede nating maiugnay sa coronavirus 19 o yung tinatawag nating COVID-19. Pagkatapos, susulat tayo ng kaisipan batay sa mga salita na ating inilagay sa palibot ng coronavirus. Ilalagay ang pamagat at isusulat kung ano ba ang pwede nating talakayin tungkol sa coronavirus. Kasunod pong gawain. Okay, nakikita mo ba? Yan, sa inyong sariling pamayanan, magtala ng isang suliranin at magsulat ng isang talata na may 4 hanggang 5 pangungusap na naglalaman ng isang isyong panlipunan na iyong nararanasan na humahadlang sa pag-unlad ng iyong lugar, gamitin ang mga ekspresyong nagpapahayag ng pananaw, magbigay ng mga makatotohanang solusyon para rito. So, magsusulat kayo ng isang suliranin na nakikita ninyo sa inyong pamayanan. So, gamit po yung mga natutunan natin mula sa paksang ating tinalakay, susulat kayo ng isang suliranin na tataglayin ng 4 hanggang 5 pangungusap na naglalaman ng isyong panlipunan na inyong naranasan na humahadlang sa pag-unlad ng inyong lugar. So, ano ba yung mga pwedeng mga humadlang sa pag-unlad ng inyong lugar? So, ilalahad po natin dito sa bahaging ito at gagamit kayo ng mga ekspresyong nagpapahayag ng pananaw. So, ano ba yung mga ekspresyon na nagpapahayag ng pananaw? Yung para sa akin, yun po yung mga kadalasan na ginagamit natin na inilalahad natin yung sariling pananaw natin. Ano ba yung pag sinabing sariling pananaw? Yung mismong nagmula sa inyo o yung opinion ninyo batay dun sa suliranin o paksa na inyong nakita o kinakaharap. At panghuli na gawain, ano ang kwentong quarantine mo?
So dahil stay at home tayo sa panahon ng pandemic, ibahagi mo ang mga gawain iyong pinagkakaabalahan ngayon. Maaring ito ay gawain sa bahay, selfie, gardening pa more at marami pang iba. Gawing malikhain sa pagsalaysay. So salungguhitan ng mga ekspresyon na ginamit sa loob ng pangungusap. So lalagyan po ulit natin ng pamagat. Ano yung pamagat nung kwentong quarantine mo? At ilalahad ninyo kung ano-ano ba ang mga ginawa ninyo or ginagawa ninyo sa panahon na tayo ay nasa pandemya. So, yun lang po at naway ang mga aralin na tinalakay natin dito sa ating aralin ay may napulot kayong kaalaman at inaasahan ng inyong guro sa asignaturang Filipino na masasagutan ninyo ang mga gawain na inilaan para sa inyo. Mulit-muli po, kung may mga katanungan, naririto po ang aking mga contact number, ang aking Facebook account, ang email, kung may pagkakataon po na makapag-email kay ma'am. So, lagi pong open ang cellphone ni ma'am 24/7 para sumagot sa inyong mga katanungan at matulungan kayo sa inyong pagkatuto sa mga aralin sa asignaturang Filipino. So hanggang sa muli at panatilihin nating ligtas ang ating mga sarili. Ay po. Paalam!